Amen. Saliga na to ang pulong sa Ginoo. Trust His Word. O, dito mo lang itong ablihan itong Bible. Sa Genesis chapter 12. Genesis chapter 12. Sa atong pagsimbang, pinaka-importante nga bahin mao gyud ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Dili ng music, dili ng mga pagkaon man sa simba or ang mga decoration, building. Salamat sa Ginoo ng privilege. Ang sentro sa atong panimbahon mao gyud ang pulong sa Ginoo. Wala man ang tanan pero dili pwede walaon ang pulong sa Ginoo. Genesis chapter 12. Ready? Verse 1 paingon sa verse 3. Ready? Read. Now, the Lord said to Abraham, "Go from your country and your kindred, your father's house, I'll show you a great nation. I will bless you and make your name great, so that you'll be a blessing. I'll bless those who bless you, and dishonors who curse you. All the families of the earth shall be blessed." Pray ta. Salamat Lord God sa imong pulong. Salamat Ginoo kay na ikaw nga tinumanon nga faithful sa imong mga saad ug mutuman gayod ug kasaligan ka Ginoo nga nagsaad. Nga ikaw ang imong mga saad nga among gihawiran Ginoo. Mo naghatag kanamo og paglaom nining kalibutan Ginoo nga puno sa despair. Amo ginatugyan kanimo ang tanan sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen. Kining chapter 12 mao ni ang pagtawag sa Dios kang Abraham nga mahimong iyang piniling katawhan. Before ani gitawag sa Ginoo si Abraham, ang kalibutan grabe ka makasasala. Tungod sa makasasala nga kalibutan, naka-decide ang Ginoo nga magpili siya og usa ka pamilya. Usa ka pamilya nga mahimong iyang matawag na iyang katawhan. At least naa siya matawag ba nga iyang katawhan. Mao ang pamilya ni Abraham. Then kanang pamilya mahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Ingon diri sa verse 1, ang Ginoo nag-ingon kang Abraham, lumakaw ka ngadto sa nasod. Mubiya ka gikan sa imong nasod, gikan sa imong kaliwat, gikan sa imong pamilya, ngadto sa yuta nga akong gitudlo kanimo. Og buhaton ko ikaw ang dakong nasod. Ug ako magapanalangin kanimo. Ug ikaw mahimong panalangin usab. Ikaw mahimong panalangin. Kani nga tagna si Abraham mahimong panalangin natuman kini sa dihang si Jesus na tao niining kalibutan na. Kay gi-prove man diha sa Mateo nga si Jesus kaliwat ni Abraham. Og tinuod yun, si Jesus nahimong panalangin sa tibuok kalibutan. Nga ikaw ug ako nakaangkon sa kaluwasan. Nakaambit. Imbis wala tay labot, nakaambit ta. Og
karon natay kasiguruhan nga makaadtog langit. Tungod na sa kaliwat ni Abraham. O gituman sa Ginoo ang iyang saad. Ingon siya, I will bless those who bless you. Kinsay magpanalangin kanimo Abraham, ako usab nga panalanginan. O gituman kini sa Dios ang maong saad. Kinsay mga nasod nga friendly sa mga Hudiyo karon, mao usab ang nasod nga miraculously gi-sustain sa Ginoo, gi-panalanginan sa Ginoo. Dili ingon nga wala nay perfect ang ilang economy. Example sa US. Pero makita gini niyo nga naagid ang panalangin sa Ginoo ba? Himo silang missionary sending countries tibuok kalibutan. Kinsa may kadala sa gospel diri sa Pilipinas, di ba mga Amerikano? Do karon murag lisod sila economically, pero makita gyud nimo gihapon nga i-compare gihapon sa ubang mga nasod. Mas hayahay gihapon sila. Makita gihapon nimo ang pagpanalangin sa Ginoo. Tungod kay gituman sa Ginoo ang iyang saad. Hangtod karon wala sila mitalikod sa Israel. Kung ang ubang nasod mitalikod na sa Israel, sila naa pa gihapon. Bisag dako sila og utang. Po man nag-utang gihapon ng Amerika. Pero wala gyapon nila pasagdi ang nasod sa Israel. I believe mao ni nga promise sa Ginoo ang nagkupot gihapon sa nasod sa Amerika hangtod karon. Kung wala na, dugay ra na nahagba, no? Dugay ra daghan kayang kompetensya biyan say na mo'y close nga kompetisyon sa Amerika sa natad sa ekonomiya, sa pagpamaligya, sa technology, apas-apas na po ng China. Na sila AI, na po AI ang China. Kopya tanan nga mga technology. Mas barato mas barato pa no. Kamo sigaran yung ginapalit no sa Shopee, gikan na China. Wala mo ga-order sa Amazon no. Mahal kayo. Dito man sa Ginoo yung saad. Hatong topic karon ang pagka masaligan sa Ginoo. Muna kita nga mga Kristohanon, dapat musalig ta sa pulong sa Ginoo. Musalig ta sa pulong sa Ginoo. Gituyo ni, gisulat ni ang pulong sa Ginoo, ang Biblia, para atong tuuhan og saligan. Muna nga kitang mga Kristohanon naagi tay Biblia. Kay diha naka angkla ang atong pagtuo, ang atong paglaom, ang atong pagsalig na diha sa Biblia. Kay matinumanon kayo ang Biblia, ang pulong sa Ginoo. O unsay timailhan nga ang usa ka tawo nagsalig sa pulong sa Ginoo, unsay timailhan? Pareha kang Abraham. Si Abraham nagsalig siya sa pulong sa Ginoo, nagsalig siya sa Ginoo. Ang timailhan karon, pag-ingon sa Ginoo nga Abraham, biya ka sa imong nasod, adto sa nasod nga akong inatudlo kanimo nga akong gusto nga imong puy-an. Ang timailhan nga si Abraham nagsalig sa Ginoo, siya mituman sa Ginoo. Obedience. Kining obedience mo timailhan nga doon na kay pagsalig sa Ginoo. Mo ni direct nga resulta sa usa ka tawo nga masaligon sa Ginoo. Do wala ta naluwas sa atong maayong binuhatan. Naluwas tas pagsalig, pagtuo sa Ginoo. Pero kining pag-obey nato, resulta na kinis kaluwasan. Mo ni timailhan nga naluwas gyud ta. Kay every word nga nasa Bible natay desire nga atong tumanon. Ang pag-ingon sa Ginoo, lakaw, biya. Nya si Abraham ani mga 75 naman siguro ang iyang edad. Gulang na. Buhaton ko no siyang
ah, dakong nasod sa ato pa mga anak siya dahil mo spread yang kaliwat, managhan na yang kaliwat. O dito siya mo sanay atong lugar nga gitudlo sa Ginoo niya nga iyang puy-an. Dayon si Abraham dunay pagtuo sa Ginoo kay niadto man gyud siya. Bisag dili kaayo sa ato pa walay sense ba no? Walay sense nga mo obey kay tiguang na siya, dahil giingnan siya nga mga anak, dahil yung asawa ni, tiguang na po, pilay gap nila, marag 10 years, no? 10 years. Tiguang na po, marag way sense nga, gisaaran sila nga mga anak, dayon, dito, musanay. Pero nevertheless, sa gihapon si Abraham, mipatuo sa Ginoo, mituman sa Ginoo. Mituman sa Ginoo. So atong ipamubo ang istorya nga si Abraham miadto gyud didto og mipuyo sa maong yuta. Na siya mga kapakyasan po sa maning sa verse 10 o nga miabot ang hulaw atong lugara. Pagpuyo niya dito kanang niabot ang kagutom. Natintal siya adto sa Egypt. Aron dito mangayo og panabang. O kini naghulagway nato mga Kristohanon nga usahay kung moabot ginato ang kalisod, matintal ta og dangop sa mga tao. Matintal tag kanang disobey sa giingon sa Ginoo. Pero ang pulong sa Ginoo nag-remind gyud nato nga dili ta mosalig sa tao. Dili mosalig ta sa Ginoo. Daghang mga verses na sa Bible. Do not put it is better to trust in the Lord than to put confidence in man. Salig ta sa tao, ang tao naay limitasyon. Siguro ang tao nga atong saligan kapamilya nato mo tawbang, tinabangon. Pero una naay limitasyon ang tao. Dili sa tanang panahon makatabang. Ug usahay pod mo tukar pod ang attitude nga mukalit lag baliktad. Kalit lag kasuko. Mo na nga mas maayo gyud di ata si Ginoo. Pareha kang Abraham nga adto sa Egypt, pag-abot sa Egypt, nagka-problema noon sila dito kay iyang asawa si Sarai man to, no? Sarai, also known as Sarah. Iyang ngalan pa ni Abram, aka Abraham. Later, gilisan si Ginoo ang iyang ngalan Abraham. Pangasawon man dito, ang iyang asawa hinuon. Gibadlong sa Ginoo si Abraham og dito balik sila sa ilahang yuta nga gipapuy-an sa Ginoo. Obedience, atong punto diri mga igsoon, obedience. Dili siguro nga perfect ta mga igsoon, pero naatay desire sa pag-obey sa pulong sa Ginoo. Natay tinguha ba nga mutuman gyud kung unsay nakasulat diya sa Biblia. Wala na to gibaliwala ang Biblia kayo. Kung ibaliwala na di na lang ta magdadalag Bible. Dili na lang ta tawag sa atong kaugalingon nga Christian. Kung dili magaling ta mo bali-bali sa unsay kuman sa Ginoo sa iyang pulong. Kung dili magaling ta mutuo sa mga promises sa Ginoo. Sama kang Abraham, ituo siya sa promise sa Ginoo. Mausab kita, ang promise sa Ginoo para nato kining kaluwasan. Nga kung mosalig ta, mutuo ta ni Ginoong Hesus, makasiguro tas kaluwasan. Maunay
unique nato nga wala sa uban. Kaya pangutanon nimo ng ubang relihiyon diya, kung sa buhaton nga maluwas, ang ila maningkamot, magbuhat og maayo. So kung saan mo explain, mauna, dili sa may binuhatan na, kuman, imo pang padawaton, pasabaton. Pag pangutanan na po nimo, para itong mga bata dari ng laag. Sa buhaton na to para maluwas. Magbuhat maayo pastor. Bago pagali kagasulti, maagya po itubag. Ligi nato ma-erase na sila una-huna. Gusto gid sila maningkamon sa ilang kaugalingon aron maluwas. Inay nga mosalig sa promise sa Ginoo nga mo ibutang nato atong pagsalig ni Jesus Christ, maluwas ta. Gusto gyud atong dili promise katong kaugalingon paningkamot. Kini nagsalig ra man kita sa promise ani. Kung ang promise sa Ginoo butbot, wala, di kita malangit, impyerno kita tanan ani. Pero salamat sa Ginoo nga ang atong Ginoo kasaligan kaayo. Og na proof pag ini second time diri sa Genesis chapter 22. Ang obedience ni Abraham sa diyang nanganak na silang Abraham ug si Sarah. Ani nga time? Dahil ang promise sa Ginoo nga pinaagi kang Isaac, mahimo siyang dakong nasod, pinaagi kang Isaac. May promise sa Ginoo. Dahil ang problema ni Abraham karon kay ipahalal si Isaac ingon nga burnt offering. Pero sa pagka masaligo ni Abraham sa Ginoo, misugot siya sa maong sugo sa Ginoo nga ihalad si Isaac. Salig siya nga pinaagi ni Isaac iyahang kaliwat pasanayon. Pinaagi ni Isaac. Dili kang Ismail, specific yun kang Isaac. Gani gisulti dito sa Hebrews nga nganong nisugot si Abraham, gisulti dito sa Hebrews chapter 11 nga ang una-una dahil ni Abraham ang atong time kung sige kung mao ni gusto sa Ginoo nga patyon ako sa Isaac ihalad. Nagtuo day siya nga ang Ginoo gamhanan nga human niyang patay ni Isaac diya sa halaran banhawon sa Ginoo. Mao na iyang pagtuo ba dito sa Hebrews chapter 11. Lahi po ng una-una ni Abraham, no? Banhawon sa Ginoo. Pero ang una-una sa Ginoo, dili dayunon kay adunay karniro nga ipuli ra dayon. Aron dili siya madayon pag kamatay. Tungod kay naapoy lesson gusto itudlo ang Ginoo ana. Nga kita nga mga tao sa kalibutan, kita unta ang mamatay sa impyerno. Pero ang Ginoo nagpadala og manluluwas nga mao'y puli sa atong dapit. Kung gusto itudlo si Ginoo. Ana nga panghitabo nga ihalad unta ni Abraham si Isaac ingon nga halad nga sinunog patyon. Isa nagtuo gyud sa Ginoo nga banhawon sa Ginoo. Total kini si Isaac natawo man ni sa milagro. Kung asawa di naman kaanak ako di na kaanak. Pero natawo siya, milagro, ang Ginoo makahimo sa buglaen nga milagro, nga makabuhi ani. So kita yung nana nga niabot ang panalangin sa tua sa milagro ra magyapon nga pamaagi. Naata karon milagro ra gyapon sa Ginoo. Gisustain ta sa miracle sa Ginoo. Pero how come nga dili ta maka-share sa mga panalangin gihatag sa Ginoo nga in a way niabot na nga miracle ramang gihapon. Pero sa naunsa pagkaunsa nga mawad-an tag pagtuo nga kung muhatag ta di na ta kakaon. Sayong una na tanong. Mawad-an tag pagtuo ba nga kung muhatag ko di na ko kakaon. In the first place, nakabaton ka anang butanga kay gipanalanginan baka si Ginoo. Muna yung mentality ni Abraham.
Niabot ni si Isaac kay panalangin man ni sa Ginoo. Dili man ni akong paningkamot. Panalangin sa Ginoo, hatag ni sa Ginoo. Kung kuhaon sa Ginoo, ang Ginoo makahatag og lain nga Isaac. Pumato ni obey sa Ginoo si Abraham. Kay nagsalig siya sa Ginoo. So grabe ka deep ang iyang pagsalig sa Ginoo. Nga maoy awato nato. Mo'y awato nato. So ang atong buhaton mo angkor ang atong pagtuo, atong ibutang gyud ang atong pagtuo, ipahawid gyud nato atong pagtuo diya sa mga saad sa Ginoo nga naa sa Biblia. Bahala na unsay mahitabo nato. Muna nga diri sa atong panimbahon panahon nga dunay wali atong ibutang atong atensyon diha. Kay mo na pinaka-importante nga bahin sa panimbahon. Kay pinaagi sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, makabaton kitag pagtuo. Mugro ang atong pagtuo. Muna nga diri sa church, muna pinakasentro nato ang preaching, pagwali. Gani, bahala na kung say time diha, basta kay naapay wali, paminaw gyapon sa wali. Ayaw mo attend sa church kay nindot kaing music. Enjoy kaayo, no, ka dungog ko ang Kristohanon nga gipangutanan siya. Uy, naan day ka simba? Amot Kristohanon ba to? Oh, na ako nganuman. Gipangutanan siya silingan nganuman. Jali kay di, oy, sadya kaayo. Wara abtig 2 ka bulan suto ni undang. Kay grabe ka siyalo ang iyang mabaw ra kay iyang rason nganong niadto sa simbahan. Sadya ako no kaayo. Pero kung imong rason ang pulong sa Ginoo, bahalag bali-balihon pa ka sa mga pagsulay, magpabilin ka. Kay naka hawid yun ang imong pagtuo diya sa pulong sa Ginoo. Mga sabi si Abraham, grabe yung mga pagsulay sa kinabuhi ni Abraham. Pero naka-angkor na niya pagtuo diya sa mga saad sa Ginoo, diya sa pulong sa Ginoo. O sakto yun, gituman sa Ginoo ang yang saad. O sakto yun, nahimong dakong nasod si Abraham. Sakto yun, nagpabilin gihapon ang kaliwat ni Abraham. O nahimong panalangin ang kaliwat ni Abraham sa tibuok kalibutan. Kaangkon ta karon sa kaluwasan pinaagi ni Jesus Christ. O kita ron natin pagtagad sa Biblia. Labi na sa Old and New Testament. Kung buot pa, dili nung tayong basa ng Old Testament, no? Kaya ka ng Old Testament. Old, karaan naman na rin, para man sa mga Hudiyo. Pero ano, nagka-interest mo tagbasa sa Old Testament? Dungod kay ang atong Ginoo nga si Jesus Christ, Hudiyo man. Hudiyo. Unang interested po ta sa mga pamaagi sa Hudiyo diya sa Old Testament, no? Ay mong panalangin si Ginoong Hesus sa atong kinabuhi. Ug tinuod gyud daghan kay mga lesson nga atong makatunan diha sa Old Testament. Pareha ni sa Genesis chapter 12. May tungod sa pagsalig sa Ginoo, sa pag-obey sa Ginoo, timaan nga kita nagsalig sa Ginoo. Pananglitan ang Ginoo moingon nga pagpasaylo mo-obey batas pulong sa Ginoo. Pasayloon ba nato ang mga tao nakasala nato? Bisag murag sakit kay isdughan. Di jud kong pasaylo pero ingon man ang Ginoo, pasaylo. Ikaw gani gipasaylo sa Ginoo, nakalatas ka sa langit. Ikaw noon di pareha ra ka atong tao ba nga nalipay ka isya kay nakalatay siya sa tulay. Sayang kalipay nakalatay siya sa tulay, dili niya gusto ang uban makalatay po, iyang gisunog ang tulay. O inana no? Siya ray nakalatay. Nalipay kay ta, naluwas ta, nakaadto ta sa langit, gipasaylo ta sa Ginoo niya. Pagkahuman, niya di po tang pasaylo sa uban, murag lain kay paminawon nga, murag dili mo ikabuton sa Ginoo.
Dili mo ay plano si Ginoo. Daghang mga command no diri sa Biblia. Giving. Lucas 6:38, give, and it shall be given to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over, will be poured into your lap. Mo na ang command si Ginoo. Give, and it shall be given unto you. Usay, kupot ka ita sa atong kagalingon. No? Kanang hadlok ta ba nga mawad-an? Di kita mubuhi. No? Kita mubuhi ba? Sayang ka ini. Huwag mo na hinungdan nga ang Ginoo muhunong na inog panalangin nato. Salamat sa Ginoo kay kita diri sa Berean Bible Fellowship, dili kay ta murag loki ta ana, loki ta sa giving. Kung natungnan pa mo nga membro mo ng Pastor Abante sa Manila, gwali to. Sige lang tagwalig. Hatag ani, kamo wala application. Everything in the pocket. No! Ay, sugat sa Abante oy. Ka-appeal po ko conference na sa Iligan. Ano po siya? Everything, kamo mga pastor, sige lang magwali about giving. Wa mo'y totoo. Everything in the pocket. No! Hala, wa tayo pliti ani ron. Lilingi tayo. Everything in the pocket. Oh, Marshall lo. No, Marshall lo kay oh, alam-alaman, di man mo hatag. Alay, hatag na lay. Sige ba? Alam-alam ba? Butan mas lalay. Gusto din mong Marcelo ha. Uyaw ni sa Bante karon nadaot ng record na Bante. Salamat sa Ginoo kay namatay individual soul liberty, no? Individual soul liberty ba? Pero kuman gina sa Ginoo, kuman. Kano man. Gusto man sa Ginoo ma-experience nato ang iyahang pagka-provider ba. Diya sa Philippians nga, God will supply all your needs. Kana gusto sa Ginoo according to His glorious riches in Christ Jesus. I know nga namoy mga testimony ana. Ay mga testimony God supplied your needs in a miraculous way. So kita po no, kita. Bitaw, ako ba itong gisuwayan, no? Kay, akong dala ito, kwarta, sa BCA ba? BCA. So, ako na ihatag. Saban ko ano pag-abot ron. Pag-abot na ay, abot-abot panalangin, uy. Pastor, mapanalami kwarta diha para building. Oh, talawag, grabe ang testimony ba? 25 mil, sunod na po. Pastora, 25 mil. Awa na, naka-building na kita. Pero kuya, no, kay urag natin tinuod Pero kuyawan ta kuyawan ganing kalakihan ni. Pero salamat sa Ginoo biya nga natay daghang mga testimony that God provided our needs sa miraculous nga paagi because we obeyed God's command. Nang i-obey ta ba? Ay mag-awat anong buaya ha? Redeeming the time. Ephesians, no? Command na si Ginoo mga young people. Tanaw na ko sa young people ron, murag nanay entitlement mentality ba? Entitled na sila mo happy. Kung kabalo ba mo sa kinabuhi sa ubang mga nasod nga luoy kay mga tao, di siguro mo mayguna na karon. Luoy kayo ang maglisod sila kaon ganin, no? Kita tungod sa kayahay murag usik-usikan nato pagkaon sahay. Usik-usikan nato atong time. Kung nakabalo pa ta sa bili sa panahon, di gyud nato na usik-usikan Di man ta og cellphone. Ayun ang
Basta daghan kaayong time nga nausik yun nato pinagi ng mga gadgets nga magamit unta usefully pero sa sayop nga paagi gigamit sa mga young people, sa mga Pilipino. Sayop nga paagi. Ayun mas grabe karon no? Kung usik-usikan man sa mga Pilipino ang time karon pinagi ng cellphone. Grabe gyud ni, grabe. Kung ma-compare gyud nato sa una sa wala pa na. Kung doon na may pag-usik-usik sa time sa una. Pero dili mo kay to grabe kay maminaw ra matag drama. Pag man minaw drama na po kay gitrabaho. Wa man nausik ang time. Pag abot sa TV, medyo nausik na pero manglabas tubangan sa TV man. Dito. Na po yung schedule ng TV kay pag abot na alas 11 10 magkuhan man, bayang naman. Kuha na may salida. At focus kag tulog. Pero karon bisan pag magbinuntagay. Mabalik po, mga alas 5, no? Mabalik ang salida. Kung doon na may spare time ang mga Pilipino sa una, magduyan-duyan. Awa magyapon ng sayang kay pinagis magduyan-duyan nilalo man pangunahuna kay namalandong. Malandong ba? Walay kulang sa mga tao karon kulang pa malandong. Tungod sa kadaghan sa mga buhaton ba, mo entertain. Kay pagkahuman sa entertainment, luya na kayong lawas, katulgo na. Di na po ka pamalandong, tulog na largo, wala. Kung tanaw ko sa spiritual nga kinabuhi, luoy kayo yun. Tungod kay ni-disobey sa pulong sa Ginoo. Redeeming the time because the days are evil. So manay mailhan sa pagsalig sa Ginoo ha, obedience. Dayon kani natay kapahulayan. Kaya nagsalig ta sa Ginoo natay rest atong kalag. Muna bitang wala na tay duha-duha nga maimpierno ta. Kaya nagsalig naman ta sa Ginoo. Wala tay kahadlok. Siguro mahadlok man ta sa matang sa kamatayon, no? Pero ang pinakagikahadlokan nga maimpierno wala na sa tuwa. Wala na sa tuwa. May pangutanan ako pag umangko ni Rosalie, sinimnim ko ito itong gipray ba nga hilag ka hospital niya, grabe kayo. Pangutanan ako nim, kung mabot ni mga kamatayon nim, anang ready na ba ka? Siya nga, ready naman ko, kuya, pero ano ko'y kahadlok gamay. O naaram po ko'y mga regrets po sa kinabuhi. Kung sa may mga regrets ni mo, mga butang nga gusto na ko buhaton pero wala ko nabuhat. Kung sa man, mga computer programming programmer siya, mga programs nga wala ko nahimo. Kuya kaya. Ano ba itong kan ng 7-Eleven ba kanang mudawa to cash? Ano mo may iyang trabaho? Dito siya katrabaho ang kumpanya din. Sige mo guan ba na code ba? Nya bisa grabe na yang sakit. Iundang na siya trabaho, siya po'y tawagan. Unsa man niya na? Kaya di man kahibalo itong uban dito. Luoy biya kayo mata Ito makaingon ko nga, ayaw yun mo pag computer programmer, di lalim. Kaya di mo kapahuway, bisag na hospital mo, una-una po mo, saan ito pagbuhat itong programa? Okay. Ikaw po, ano ni makakapahuway alim? Kung nakabuhat na nimo, nanapoy hacker, maning kamot, utrohon na po nimo, kaya rin dili mo hack. Tanawa lang yun. Ano yung mga regrets niya. Pero ang punto nga kuhan, yung ko nga, ready na gila siya, no? Ready. Kaya kung ingnan nga, nanumduman ba ni mo nim ang mga verses nga gitudlo sa imuha sa Sunday school? Gamay pa ka? Kaya limot-limot ako no siya. Limot-limot. Ito akong ingnan nga, i-share na ako nga si Ginoong Hesus lagi makapahimo na tong ready. Ready. Andam tas kamatayon. Si Ginoong Hesus. Natay peace
tungod kay nagsalig na ta. Peace nga wala ni sa uban nga mabot na kamatayon daw. Ang naong dili makakuan ba? Naglisod ang taga pionarya og make-up kay sa man naong nga mura nahadlok man eh. Oh, kay wa may kaluwasan, way kasiguruhan. Kung natay kasiguruhan, perting ninduta kayon, peaceful kaya itong kasing-kasing. So muna iti mailah na sa nagsalig ni Kristo ha. Basig na apay wa nagsalig sa Ginoo karon, nagsalig pa sa reliyon, binuhatan. Kana wa gyud mo peace ana. No, bisan gani Santo Papa namatay, gi pangadjian pagyud og kinintos ka ama namo kay kabalo sila nga wa pagitoy kasiguruhan. May impierno ba tong nalangit? Wa sila kabalo gyud, no? Og tinuod ba na kabalo, adi na to pangadjian, no? Yan, nalangit naman to Santo Papa kay paano to, santo ko to. Pero pangadjian man sa to pa bagyo day na langit. Wa pa day kasiguruhan. So ang religion dili na makahatag nato kasiguruhan. Kamo mga scholar siguro gina ninyo kay importante kay na. Kay balogin mo ana. Ayaw gin mo pabilin sa gitudlo sa katigulangan nga unbiblical nga magbuhat og maayo or maluwas. Di kita maluwas ana. Kay walay tao nga hingpit nga makahimog maayo nga mao gi-require sa Ginoo. So musalig ta, makabatong tag rest tadihan kita nagsalig sa Ginoo. Kung natay pagpahulay sa Ginoo maka-experience ta og tinuod nga freedom. So kita mga Kristohano naka-experience na ta sa freedom. The truth shall set you free. Kamatuoran. Nagpahigawas ka nato. Gikan sa hikot sa balaod. Pareha ni Abraham. Sa iya pagsalig sa Ginoo, nakakaplag siya pahulay diha sa Ginoo. Sa katapusan, pag-provide sa Ginoo sa karnero, iyang ginahawad ako kay, ay salamat. Tinagiday ni mamatay ang akong anak kay naay karnero gihatag sa Ginoo. Kay mao iyahang gihala dito gipatay puli ni Isaac. So yung nana di ay kapahulay ta. Kung kita mo salig sa Ginoo. So muna nga kita mga Kristohanon sa atong pagsalig sa Ginoo makalmado ta. Daghan kay tag mga panginahanglanon. Pero ang saad sa Ginoo, I will never leave you nor forsake you. Unay kanta, unod sa kanta nga di kaniya taligdan o biyaan. Dili kita biyaan sa Ginoo. Although na mga sitwasyon nga tungkol sa Ginoo mo anha ta sa nang mga lisod nga sitwasyon. Ilabi na mo anha ta sa mga lugar nga dili nato comfort zone ba. Pero bag-o na ni sa to ang lugar di na to makaya ning trabaho Kung saan nato ni pag ali na gini makaya. Pero ang saad sa Ginoo di ta niya taligdan og biyaan. Ato lang kupta nga saad then makapahulay ta. Makapahulay ta. Napagyo sa Philippians no? Be careful for nothing. Ayaw mo kabalaka sa bisan unsang butang. But in everything by prayer and supplication. Pag-ampo lang. Pag-ampo lang. Pagtawag lang si Ginoo. Let your request be made known unto God. Ang inyong mga lampuanan ipahibalo lang yun sa Ginoo. Kaya kung mapakyas mo sa pagpahibalo sa Ginoo, diha na mo maluya, diha na mo walay kapahulayan. Importante kayo ang pag-ampo. Walang uban, magipas ang nilang kalibutan. Grabe mga problema. Tungod kay napakyas pagpahibalo sa Ginoo sa ilang mga problema. Wala kapahulay. Inawat nga makapahulay ta. Ato ni magamit ang maong kahigayunan gihatag sa Ginoo. Kaputa, salamat Ginoo sa imong
pulong, salamat sa pagkamasaligon sa imong pulong. Takos gyud nga among saligan aron kami mahimong ah peaceful, adunay kapahulayan, adunay freedom nga among kinabuhi. O tabangi kami Ginoo nga mosalig gyud kanimo amahan. Mo-obey sa imong pulong timaan nga kami tinuod nga nagsalig. Tugyan mo kanimong tanan in Jesus name. Amen. Kanta ta. Cheerful giving. Lagi mo ko ano? Lagi mo tingog. Parang nakakunik kag Bluetooth na yun. Ha? Tiyop niyo mo. Sige na lang. Try ba? Lahang lang siguro na. I obey you, Lord, the master of my soul, building my will to be my offering, forsaking self to follow your command. Obey you, Lord, obey you, Lord. I honor you, my King, my deliverer. For the cross you bore your blood and eternal life. Accept my gift to lift your name up to the world. With this increase, I honor you. My loving Father, thank you for the things you do, the love you show, your grace and your mercy too. I offer you the first fruits of my labors, to thank you, Lord, to thank you, Lord. I worship you, my God, O Lord, I praise you. I magnify your name, express my love for you. With my life and all my sacrifice, I worship you. I worship you. Nindugta, tong yun si Brad Jonathan, Brad Jojo sa closing prayer.
tagan ng limit ng paggamit Ginoo. Nahantod bisa ng ilang lawas, ang ilang mata, ang ilang kamot, ang ilang mga nerves sa ulo, mahimong mag-damage na Ginoo sa sobrang paggamit Ginoo. Lord, wala may mahimong kundi ang Holy Spirit, itutulo na kung guard, convict, ngaro na paggamit ni alang na yun, nakaiwan Ginoo. Kung you-pray, isa para mo maginabuyan Ginoo. Bless ni mo. Tungkol kay nasayod kami nga ikaw nung tinugdan sa tanang grasya at pagkalaging Ginoo. Among you-pray, isa pa mamuhang kusog na gamito na mo sa pagkakibuhi. Lord, wala may mahimo Ginoo kung wala ikaw. Pagkantang lang ang pinaka-percent sa oxygen sa among utak Ginoo, hindi ka ni mo ang oxygen pwede ding madamage. Nanaunta nga mo pagtuo kanimo. Nga walay bisan gabay o bukang nga among gihawatan. Nung iliibo ang tanan Ginoo. Tungkol ni mo ang among merong pagituman na Lord, i-request ang among salvation Ginoo. I pray na matagusan ka magkaroon matandong ka sa mga pala Espiritu magdawat sa akin. Lord, among i-pray, isan pa ang nahingod ng election. Ang safety Ginoo, ang pagbuta na makita unta sa imong mga anakan kung isa ang gayan, isa ang nagbuhat at mayo, mamawag tayo mag-create ng Ginoo. Ang safety ang ipangayon na binaga, kanta na kayo ang election-related violence Ginoo. Hindi ka may tabo Ginoo sa kalabugan. Masama mo na pagkita mo. Namo we pray, Lord. Kung i-comfort, hindi mo mga anak na tayo. Namo we pray, Ginoo, bisan pa na amo pa nagbulag-bulag karon. Amo di COVID. Dali mo, nakabiling oras na mo. Nakabiling segundo. Karon ikaw malipay, malimaya sa among kinabuhi Ginoo. Ito ini pagsanyaw, pag-share, isa sa pag-imong maayo greetings or paimon nato sa among mga silingan of friends Ginoo. Naunta ma-differentiate nila nga imong mga kaanakan bisan pa sa modern times. Dunay lahi, sinasahi, sa paagi, sa pagkinabuhi. Tungkol kay ikaw, mga nag-goodlook ka na mo, ikaw, mga nag-iya ka na mo, Ginoo. Pinintanan ang tiyanpo, in Jesus' name. Amen. Praise God from whom all blessings flow. Praise Him, all creatures here below. Praise Him above, ye heavenly hosts. Praise Father, Son, and Holy Ghost. And God bless. Happy Sunday. Hello. Announcement. Next Sunday, Happy Mother's Day.